sinabi naman po nila na wala pong ganyan, wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong ito. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin niyo ba, may bearing pa kaya 2025 na i-implement na yung budget? Wala. Siguro for traction purposes, for politics, sabi ko. Sir, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Kaya. Hindi, ayaw na magpa-interview naman kasi. Pero yung sa blank. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Okay. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Bakong bangang. Pa naman bangang. Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay ho. Heto na naman ho tayo, nagbabalik ho para sabay-sabay nating mapanood na naman at pag-uusapan ho ang mga samut-saring kaganapan sa bayan ni Juan Cabalitaan. At tayo po ay may pakialam, dapat ho natin itong pag-uusapan. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At huwag kalimutan, pindutin nyo na rin po yung notification bell. Then click the all at para pag meron ho tayong mga latest uploaded video, mapapanood nyo right away mga kabalitaan. Comment, like at i-share po kung magugustuhan nyo po ito. At pakiusap po na rin po sa inyo, huwag nyo pong i-skip yung ads natin. Dahil yan po ay kontribusyon nyo na para ho sa inyong lingkod. So bago pa po tayo magsisimula, atin munang babatiin yung ating mga kaibigan. Lalo na si Mommy Rose at Daddy Berting dyan sa Cebu City, Tobias family. Si Toby, magandang buhay sa inyo lahat. Jonix, gayon din si Ma'am Jane at si Dennis Velasco, mga kabalitaan, at Ma'am Anna Santos. Sila po yung ating isa sa mga moderators ho ng ating munting bahay mga kabalitaan. At kung makikita nyo po sa video ito, sa taas ho ng aking profile, makikita nyo po, dyan nyo makikita yung ating Facebook page. May link ho dyan sa taas. Search nyo lang po, Danagan Balita Reacts. Makikita nyo na po dyan at follow na ho kayo para mas mapapalawag pa po yung ating pagbibigay ng mga komprehensibo at totoong mga balitaan ho dito sa social media sa pamamagitan ng inyong lingkod sa ating reaction video sa Danagan Balita News Update. Kaya ngayon po ay hindi natin papatagalan pa dahil itong video na ito ay para ho sa mga huwad, para ho sa mga buwaya dyan sa kamera. Dahil alam niyo po, parang si Stella Kimbo ay hinabol niya kanyang or takot sa kanyang sariling multo mga kabalitaan. Takot sa kanyang sariling anino. Alam niyo ba kung bakit? Umiiwas ho at tinakbuhan yung mga media para ho tanungin sana ito kung ano yung kanyang stand patungkol ho sa fill in the blanks mga kabalitaan. Mula ho sa Bicameral Committee Reports kabalitaan. So ano po ba yung gagawin ho? Siyempre walang script. Baka magkamali ho sa pagsagot. At alam niyo naman po, yung Bicam ho, nung binalangkas pa ho yung proposal yun para ho sa budget for 2025. Ay, nako po, dalawa lang pong tao yung nag-finalize doon. So ang tanong, sino po ba yung nag-fill in the blanks? Sa mga nakasulat doon, nung pagdating na sa opisina ng ating presidente ay kumpleto na ho. At para saan po yung nilagdaan ng ilang mga kongresista at yung mga mababatas natin? Para saan po ba yon? Yon ay ang malaking katanungan mga kabalitaan. Kaya po mga kabalitaan, ito't panoorin nyo ang ang kanyang kinatatakutan mga kabalitaan ni Kimbo na para bagang guilty ho siya sa pangyayari. Anyways, ito panoorin nyo po mga kabalitaan.
Sir, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Kaya. Hindi, ayaw na magpa-interview naman. Pasensya na. May iba ko lang yung tanong. Paraan. Kung Stella. May issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Okay. Mamaya na, may... Sa Monday na lang ha. Monday? Babalik siya eh. Okay. An explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... For the An explanation lang po sa blank pages po. Takot sumagot eh. So you said yesterday kasi po, after the hearing, Nagmamadali na siya eh. Oo. So ayun po mga kabalita, no? Talagang takot siya sa kanyang sariling multo. Tapos nung sa panahon pa ng budget deliberation ng Office of the Vice President, naku grabe, napaka-tigre yung ugali ho, satanas ho, mga kabalita, napaka-demonyo ho talaga nila diyan. Ang tatapang pa. Tapos aakusahan si Sara na inimbitahan daw para sumagot. Hindi daw sumagot mga kabalitan. Ano ngayon na Kimbo? Ano? Ba't di ka sumasagot sa mga media? Takot ka? Takot kang magkamali o baka madulas? Dahil wala ka pang hinahawakan na script dyan? Di ba? Anong pakiramdam pag hinahabol ang media? Ha? Kasi alam naman natin talaga mga kabalitan, sila po ay talagang may tinatago dyan. Kasi kahit ano pa lang sabihin, kahit ulit-ulitin pa lang sabihin dyan na fake news di umano ang informasyon na ipinalabas ni Kong Ungab at ni Tatay Digong Duterte, ay yung taong bayan po ay hindi nyo na talaga mababago yung kanilang paniniwala na kayo ay talagang may tinatago at muntika nang mawala yung ilang bilyong pesos mga kabalitaan. Di po ba? Naku po mga kabalitan, iwas pusoy, lalo na itong si Ortega, napakayabang, napakahambog. Nagmamayabang pa at sinasabihan pa si Kung Ungab at si Tatay Duterte na hindi daw reliable mga kabalitaan. Ano kaya sa tingin nitong taong to? Reliable ka rin ba? Yung mga ginagawa nyo, reliable ba? O dahil may bigayan may tulungan ho kayo dyan. Suporta ba? Bigayan ng suporta mga kabalitaan. Di ba? Napakawalang kwenta. Kasi sila dyan, checkmate na. Checkmate na talaga sila dyan. Hindi na talaga mahihirapan na sila dyan mga kabalitaan. Dahil nga po, may lagda nila. Hindi naman draft ho yun. At ito kasing ginagawa, ulitin ho natin para maintindihan ng karamihan. Yun po kasing sinasabi hong bicameral committee report, yun po yung talaga sana ang magiging GAA. Kaso nga lang, ewan kung ba't nalagdaan, ba't pinirmahan ng mga mababatas na mayroong bakante. Sabi daw unang informasyon na lumabas, kahit isang page lang pipirmahan. Kaya nga ayaw ni Bato, ayaw ni Aimee pumirma dahil nga po may nakitaan ho sila diyan na butas. Ngayon, grabe, napaka-magician ho talaga nila. Nung ipinadala na-ratify na ho yun. Kasi yung ni-ratify ho nila mga kabalitaan, yun po yung tinatawag nilang General Appropriation Bill. Yung House Bill 10800. So pag ipinasa na ho yan sa Office of the President, magiging GAA na po ho yan. General Appropriations Act 2025. Kaya ho yung Kamara, maraming nag-request ni Bonget na ibalik ito para ma-reenacted o para mabago. May oras pa daw nung buwan ng Disyembre. Ayaw ho ng mga young guns dyan kasi na-ratify na. Yun pala mga kabalitaan ay may tinatago, may kabalastugan. Kung hindi nasilip ni Kung Ungad, wala ho talaga tayo. Wala talaga tayong napapala. Ubos talaga yung pera ng taong bayan. Ngayon sasabihin nila fake news. Ito naman rin presidente natin para talagang pinatunayan niya na bangag ho siya mga kabalitaan. Ay sinabing fake news. Naniwala rin siya. Hindi rin siya nagsusumikap para i-busisiin kung ano bang katotohanan nito. Ba't may mga lumalabas na ito? Pwede bang i-check ko natin itong, di ba? Sagot ng sagot. Talaga namang wala sa ayos.
Itong si Ortega, napakahambog itong hinampak nito. Napakalaki pa naman ang katawan pero yung utak nito napakaliit pala mga kabalitaan. At nagmamayabang pa na 16 years na daw siya bilang mambabatas. Tingnan ho natin, panoorin natin dito mga kabalitaan kung anong mga pinagsasabi ni hinampak mga kabalitaan. Hindi na naging member ng BICAM panel sa 2025 budget. Although hindi kayo nag-sign dun sa BICAM report. Hindi po ako pumirma sa BICAM. Pero meron mga nag-iingay, may kumu-question, may mga nagsasabi na dapat daw pawalang visa dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget. Do you think hindi nga dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget? Well, as far as I could see and experience, aking personal knowledge bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at ahensya, bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee, bilang nag-signify at talagang hindi pumirma sa BICAM version dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa ating konstitusyon, dahil binawasan ang budget para sa 4Ps, at bilang kasama ng Minority Leader kong si Senator Coco Pimentel, bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 2025 dahil din sa mga isyung iyon. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihin ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon yan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na At saka yung sinasabi ng mga reenacted budget, wala naman ho yung talagang problema. Nangyari ho yan sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Ano bang ikakasama ho nila kung reenacted budget? Kahit ngayong quarter, gagawin ho nila yan para mabago. Walang problema ho. Kaso ayaw ho nilang gawin ho yan dyan sa Kamara dahil lutong Macau na po. Excited po sila kaya sobrang pagmamayabang nitong si Tamba, kaya pala ang lakas ng loob na bibilhin yung loyalty ng mga kasundaluhan natin. Nagtataka ho tayo saan ba kukuha nito ng budget. Ayun pala, may tinatago. Malamang isa yan sa gagawin ho, isang pagkukuhanan ng budget para ho sa military. Para mabili ho yung loyalty ng mga militar ho natin, mga kabalitaan. Di po ba? Kung i-connect mo po yung pangyayari simula't una hanggang ngayon, ay makikita mo talaga na sadya ho talaga na ginagawa na itatago yung pera ni Juan de la Cruz para pag medyo lumamig na ho yung issue, para pag nasimula na ho yung distribution ng budget, ay pwede ho nilang balikan ho iyon mga kabalitaan at doon na po ilalagay nila. Di po ba? So yun po, at saka napakadami hong nakasulat doon, 2,000 plus na items so doon. Sino bang makakakita kung yung budget ay wala na, kinakalat na, binibigay na ho bawat departamento? So wala na, hindi na maiisip po yun, hindi na maiisipan na bubuksan. Ngayon pa lang, hindi pa ko nailabas yung pera. Nung nabuksan na ito ni Congressman Ungab, ay talagang sila ay baldado na ho, naparalisa na kanila yung plano. Kaya pala, hindi ho sila natatakot na gagastasin yung kwarta, ipamumudmod, at okay lang sa kanila maubos yung budget na yun dahil may extra pa palang tinatago. Lagi hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue. At ito rin naman si Hontivirus, talagang hugas kamay. Talagang play safe talaga to. Playing safe to itong babaeng to mga kabalitaan. Para hindi ho sisisihin. Para magiging bida ho siya dyan. Pero mantakin nyo po, hindi nyo nakikita yung mga blanco. Yung nakikita nyo, yung pagtapyas ng ilang budget, zero budget ng PhilHealth, yun lang po yung rason ho niya mga kabalitaan. Kumbaga parang inosente siya sa mata ng mga tao. Pero wala na pagmumukha mo, napakasinungaling mo naman. Hindi ka naman mapagkakatiwalaan kahit pumunta ka pa ng Cebu, napahiya nga kayo ni Atty. Tuco, si Jokno mga kabalitaan at si Bam Aquino. Di ba? Wala na tiwala sa inyo yung taong bayan. Ngayon, kung tatakbo ka sa susunod na halalan, malamang hindi ka na makakalusod dyan. Kasi nangangamoy kamuti ka na dyan sa Senado. Mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na
well, ihahablan nila kami, ang Kongreso, sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na mayroong daw blank lines sa GAA. Pero ma'am, dun sa labasan niyo, wala kayong nakita na blank item o blank line? Hanggang sa punto na bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala ako nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Ano kayo lumalabas o pinapakalat na kopya? Anyway, Mark and Danimpa. Of course, we know about the allegations of Representative Ungab and former President Duterte. So we checked the BICAM, ma'am. Sa BICAM po yung blank items, special provisions, special amendments to the provisions, and supposedly the blank items refer to irrigation, coconuts, fertilizers, etc. So my first question is, does this mean dahil blank items na magiging klaseng items, ito po yung mga graph-prone items, kaya blank? Kasi there's an allegation na blank checks daw siya so that favored politicians can fill in the amount that they want from that project. And my second question is, sabi ni SP dahil sa politika na malapit ng election, do you agree and do you find Duterte and Ungab credible critics of the budget? Thank you. Sa pagkakilala ko kay Representative Ungab, isa siyang seryosong mambabatas. Please don't ask me if I find Duterte credible. Alam niya na yung sagot dyan. No, di ba? Hindi siya makasagot na yung Ungab eh. Talagang hindi siya makasagot ng diretsa na, credible yan si Ungab. Alam ko ano yan si Ungab, di ba? At si Duterte talagang, hindi talaga niya hindi talaga ito maniniwala kay Duterte. Kasi, number one kritiko ni Duterte ito eh. Kung tatanungin mo na credible ba, talagang sasagot na hindi yun credible. Gipi na po yun, mga kablitaan. Na ito ay isang political na issue. Dahil palapit ang eleksyon, of course, halos anything and everything sa politika at paggogobyerno ay politikal, pero higit sa pagiging politikal, ito naman po ay usapin ng buwis ng mamamayan. At ito po ay hindi ho dahil malapit na yung politika. Nagkataon lang talaga na nagkamali ho dyan sa Kamara. At sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang problema dyan. Kung hindi ho nila ginagawa itong paglalagay ng mga blank items, ay hindi po talaga ito magkakaproblema. Kaso lang, nagkataon, ilang naging chairman ng appropriation itong si dalawang pagkakataon yata, itong si Kung Ungab. Malalaman talaga niya kasi alam niya pa paano pasikot-sikot at pagbalangkaso ng budget proposal para sa taon ng budget proposal. Hindi ho nila masasabi yan na fake news dahil yung taong nakadiskubre ay mula ho dyan mismo sa committee na yan na mga ilang pagkakataon. Kaso lang, hindi ho nila matanggap-tanggap. At ipapakalat nila sa media, sa mainstream media na fake news. Para yung ibang tao ay talagang mapapaniwala ho nila. Matalino na yung mga tao ngayon. Hindi na nila makukuha sa mga ganyang diskarte yung kabulukan ng mga kabalitaan. Kaya ginawa nila yan dahil may intensyon ho sila. May intensyon ho sila, kaya nangyari ho yun. Baka makalusot. Malay mo, baka sa mga nakaraang taon, baka yun din ang ginagawa ho nila. Diba? Hindi lang napansin. Ngayon, binalik na naman ho nila. Kaya, hindi ho talaga kayo, kumbaga yung kasamaan nyo ba? May Panginoon ho tayo. Nanonood sa atin, akala nyo natutulog ang Diyos? Parang Gary Valencianong kanta, no? Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog. Kung ano yung problema ngayon, ay talagang binantayan ho kayo at gumawa ho si Lord ng isang tao na magiging instrumento na para tuligsain ho kayo dyan sa Kamara dahil sobra na ho ang inyong kademonyuhan, mga kabalitaan. Ito po ay usapin ng pera ng gobyerno na taon-taon sinasabatas ng Kongreso sa paano dapat ito ginagastos at paano dapat ito kwinenta at ginawang accountable sa nakaraang mga taon. Kaya lalo na dahil ito ay isang seryosong issue at tanong, kailangan naming harapin mas doon sa frame of mind na iyon, na i-account namin ito. Hindi lang sa buong gobyerno, pero i-account namin ito sa mamamayan na nagbuwis para makalap ang mga pondong ito at para sa kanila, sinasabi namin at dapat na ginagastos ang pondong ito. Kung meron kang statement about sa budget at sabi mo ito mga kabalitaan, pakinggan nyo at tingnan nyo pong pagmumukha nito mga kabalitaan. Tingnan nyo, mukhang ano? Kayo nang bahala kung anong mukha nito mga kabalitaan, ha?
Para sa akin, mukhang sobrang kakapala ng mukha nito eh. Dapat sumagot siya ng maayos dyan, hindi siya mambabastos. Sa bagay, yung mga vloggers, ganun ugali din naman nila yung mambastos. So, ito, napakabastos tong hinampak na to mga kablitaan. Napaka sobrang yabang ho nito. Sumasagot to, grabe manginginsulto eh. Sobrang nanginginsulto ito sa kay Ungab at kay Duterte. Akala mo kung sinong may nagawa ho dito sa ating bansa mga kabalitaan. Alam naman natin, ba't sila nagtatrabaho dyan sa kamera? Dahil po, may mga pinagkakasunduan ho yan sila dyan. Patakin nyo po, bilyon-bilyon yung perang halos mawala. Kawawa si Juan de la Cruz mga kabalitaan. Ito mga pagmumukha nito, kailangan talaga panahon na tanggalin ho yan sila sa kamera. Dahil sila ho ang nagdadala, mga demonyong mga tao to eh. Hindi walang awa sa mamamayang naghihirap. Nagkampihan pa, kahit malinaw yung mga ginagawa nila, kinakampihan pa. Pakinggan niyo po yung sagot dito ng hambog na ito. This on budget intended to push for restoration of peaceful confidence. Can you elaborate on bakit po ito ikaw naisip? Well, nasagot ko rin siya kahapon. No? Kasi sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong di ba? Sinabi naman daw nila na walang blanco. Di ba? Parang syunga rin tong taong to. Ba't di mo silipin kung para makapagsagot ka ng maayos? Kasi yung sagot nito, sagot ng kanya kasamaan, pare-parehas lang ho. Mahilig talaga to sila sa script mga kabaitan. Sino kayang scriptwriter kaya nila dyan? No? Sabi nila, fake news. Ito lang fake news. Namumuliti ka lang. O di po ba? Walang sariling investigasyon. Ganun ho sila dyan. Naghihintay lang. Susubuan. Pag nasubo na ho, ito na sasabihin. Wala nang problema, wala nang sobra, walang kulang. Basta stick to the plan. Yun po yung plano nila eh. Stick to the plan. Yun po yung tagline nila dyan eh. Kamera, stick to the plan. Ganun ang sagot nito. Wala talaga tong sariling investigasyon. Malamang, baka makinabang nito sa pagkakaisa ho. Baka takot itsapirihan to. Baka takot sipain to. Kaya stick to the plan nga. Walang problema. Intention nila. But again, maybe it's to create, as usual, to divide, to create politics. Saka, sabi ko nga po, that is a very unfair and irresponsible statement. That's fake news. Kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang... Hanggang walang matinong sagot tong taong to, hindi alam sa batas eh. Walang alam sa batas to, puro lang politics, politically motivated, namumuliti ka lang, they are not credible. Sabi nila, wala daw nakikitang blanco. Scripted naman yun. Ortega, napakalaking mama mo, pero yung utak mo, saan mo nilagay kaya? Gumawa ka ng sarili mong investigasyon para malaman mo. Huwag kang maging bias. Kasi kayo dyan, kampi-kampihan kayo dyan eh. Kahit ano pang sasabihin nyo, wala na kayong magagawa. Taong bayan, wala na. Mulat na hos katotohanan. Pamumudmod kayo ng pera, tatanggapin lang nila yan. Dahil kayo ay takot talaga na makabalik ang mga Duterte. Kaya ayaw nyo talagang palagpasin ito. Malapit na. Korte Suprema. Hintayin nyo lang, may race back na ho yan. Ang mga Duterte hindi i-race back sa inyo. It's either taong bayan o mismo ang korte na ang sasampal sa inyo ng katotohanan. Tandaan mo yan, Ortega. Trabaho at ginagawa ng maayos ang administration, yung mga detractors saka yung mga hindi pumabot sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Maybe you will assume na ganun, pero it goes sa entire budget siguro. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin niyo ba, may bearing pa kaya? Kasi 2025 na, i-implement na yung budget. Wala. Siguro for traction purposes, for politics, gagamitin nila yan para sa politika nila. Ang dami hong tanong, pero ang sagot, isa lang puro politika. Puro distraction. Pamumulitika. Ay, nakong laki ng utak nito, pero yung naalala, puro pamumulitika. Baka kayo namulitika dyan. O bakit kayo takot na kayo kung ano yung nangyayari ngayon? Dahil kitang-kita nyo yung katotohanan, yung tinatago nyo ay lumabas na. Huwag kami, Ortega. Message sa mga kababayan natin, sir, na nag-worry bakit nagkakaroon ng problema dito, may mga issue pa sa
sa budget. Lalo na yung baka nag-work sa mga programs and projects ng government, mag-apektuhan po ba sa mga ganito? Well, ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At maayos na binabalangkas, maayos na pinag-uusapan na para yung pinag-uusapan na walang makakaalam. Pag-uusapan ho natin, mga sir. Sige, gawa tayo ng sarili nating batas. Ito yung draft na natin. Pabor ba kayo dito? Lagdaan na natin yan. Lagyan na yan ng blanco. At pag-uusapan natin kung paano ito ilulusot natin dyan sa Office of the President. Ganon yung pinag-uusapan eh. Pati yung president, naging kingkoy na rin sa sagot niya. It's a fake news. Makikita naman yan sa website niya. Lelong mo. Sarap yung sarap yung samasamahin na pasayawin ng budots. Laki ng mama nito, tingnan niyo yung utak nito. Nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Saka... Anong naka-live na pinagsasabi mo? Sa Bycam, naka-live ba yun? Huy, nako, ang kapal na mukha mo. Huwag mo na kasi kaming Ikaw, gumagawa ka na naman kasi nungalingan mo eh. Mas lalong pinalalala mo yung mga kasama mo dyan sa Kongreso. Ano bang naka-live? Sa bicameral, naka-live? Samantalang dalawang tao mga lang gumawa ng budget na yan, tapos naka-live. Hindi mo ba narinig yung mga balibalita na sana naka-live yun? Ay, Marcos nagsabi na nga, sana naka-live man lang sa bicameral kahit naka-stream man sa Facebook o sa YouTube. Para malaman kung ano yung mga agenda na pag-uusapan sa bicameral. Talaga tong mamang to, ano talaga to eh. Kung ano yung isusubo, yun lang yung kakainin niya. Wala na akong iba-ibang hahanaping pagkain. Susubuan siya, itong sabihin mo, lunok mo na ha, para hindi mo na makalimutan. Sabihin mong ito ha, lunok mo na para hindi mo makalimutan. Bawat lunok siguro, may katumbas siguro to mga kabalitaan. Katumbas na suporta sa grupo ba? Wala akong ibang sinasabi ha. Katumbas, para suportahan kita. Parang ganun. Kakahiya tong taong to. Naka-livestream pa daw yung... Sa Bycam, naka-livestream ba yun? Hindi mo ba naririnig yung taong bayan na umiiyak na nga eh? Sumisigaw na nga sa inyong kabalastugan dyan. Nawawala yung bilyon-bilyong pera samantalang si Sara pinag-akusahan nyo na ganito eh. Wala naman kayo napapatunayan. Kayo mas totoo talagang may ginagawang kalukuhan dyan sa mayabang kapulungan. Huwag kami, Chong! Makikita niyo po, actually, hindi po ako part ng Bycam. Hindi ka pala part ng Bycam eh. Ba't ka ba nagko-komento dyan? Di, pahiya ka tuloy. Naging angat ka tuloy sa sinasabi mo. Yung mga sagot mo, katangahan yan. Hindi ka nakikinig, hindi ka nagmumuni-muni sa labas. Huwag kang sumagot pag wala ka doon. Kasi talagang mapapahiya ka lang. Mas lalong mawawala ng gana yung taong bayan sa inyo dyan. Kung wala ka naman pakialam, sabihin mo lang, I'm not in the position to say this, to say that, and so on. Wala na kasi baka magkamali ako, wala pa naman ako doon. Sila lang makakasagot doon. Ganon talaga. Ganon sana. Hindi yung, yan sila. Mga fake news yan, hindi naman credible yan sila. Talagang binaliktad pa. Sponjing talaga. Part ng APRO, pero nakikita nyo naman po kung paano kami magtrabaho dito sa House of Representatives. Ang importante, yung katotohanan, at syempre, nagtatrabaho. Wow! Paano doon sila magtrabaho tapos katotohanan? Anong katotohanan meron, be? Sabihin mo nga. Ba't ayaw nung i-push yung impeachment ni Inday? I-push nyo na kasi. Kasi katotohanan naman ka. Totoo naman kayo yung mga investigasyon nyo dyan. Sige, i-push nyo. Ba't kayo natatakot? Tuloy, binatikos kayo ng kapwa nyo, kongresistang makakaliwa. Gamitan kasi kayo dyan eh. Parang na kayo, yung kaluluwa nyo parang bininta nyo na sa tatlong tatsulok. Tatlo. Okay, tuloy tayo. Ito nangyayari ng issue on the budget. Nagbe-benefit sa issue. Siyempre, sabi ko, they're creating division. So, pag alam nyo po, 16 years na ako sa politika, hindi ko naman po sinasabing alam ko lahat, saka matagal na ako dito. Pero siyempre, it works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Diba, nagmamayabang siya, 16 years na daw siya sa politika. 16 years ka na nagpapataba ng bulsa? Yun ba yun? Yun ba yun, Ortega? 16 years ka na? Nakaupo lang? Nagpapalubo? Ngayon lang kita nakilala eh.
16 years ka na, ngayon nga lang kitang nakilala, tapos sabihin mo 16 years. Ano bang nagawa mo sa loob ng 16 years? Parang ngayon ka lang nagsashine eh. Kasi nga, magkautak kayo dyan itamba, magkakasundo kayo lahat. Oh, nung time ni Tatay Digong, ba't di ka nakapalag? Ba't di ka naging mayabang dyan? Oh, tapos yung sasabihin mo, sagot ng mga tanong sa media sa'yo. Ano pa? Ang sagot mo sa tanong sa mga media, isa lang, ha? Pamumuliti ka, wala ka, tapos wala ka palang kalam-alam dyan sa bycam na yan. Lumalabas yung katangahan talaga sa mga rason ito. Doesn't help the Philippines. So, para sa akin, politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, sana po, itigil na po nila yung mga ganyan. Diba? Sinamahan daw ng fake news. Yung mukha mo, yun ang fake news. Ha? Wala kang kalam-alam sa mundong ibabaw. Hindi lang makatanggap-tanggap na katotohanan eh. Kaya sasabihin na lang ng fake news. Oh. Diba? Kung ano sasabihin doon sa taas, yun yung susundin ho nila. Diba? Busog na busog tong si Ortega, mga kabalitaan. Napakawalang kwenta talaga. Puro kahambugan, puro kayabangan. Matapang lang dahil nga marami sila dyan ngayon. Tignan natin kung babaliktad yung mundo. Saan ka pupulutin yan? At tumanda kayo. Taong bayan yung maningin sa inyo, mga kabalitaan. Tatapusin na natin to kasi walang kwenta eh. Wala akong nakukuhang puntong maganda rito. Sinasabi lang niya puro daw politika, pamumulitika, walang credible daw, not reliable, ano pa yun, fake news. Yun lang yung sagot sa dami-daming tanong. Yun lang sinasagot. O, tingnan mo, pag walang script, hindi talaga makakasagot ng maayos. Ganon yan sila dyan sa mayabang kapulungan. Kaya, alam na ho natin mga kabitan sa darating na halalan, tandaan nyo po, ay itong mga pagmumukhang ito, itapo na to sa basura. Talagang trapo na to eh. Typical na trapo to sila mga kabalitan. Ibasura nyo po. Umari, i-flash nyo sa inidoro. Yan, idoro nyo po yan diretso ha. Mga kabalitan, huwag nyo pong iboto yan kasi walang mapapalaho tayo. Mas lalo hong maubos yung pera ni Juan. Kasi sila lang yung gumagamit dyan sa pera natin eh. Hindi natin alam kung saan. May naitutulong naman sila. Pamimigay, pamumudmud ng pera. Pero may mga kickback ho yan mga kabalitaan. Ewan ko lang saan napupunta ho yun. Kasi may mga reklamo eh, sir. 2,000 na, 3,000 na tatanggap namin. Sabi nila, 5,000 daw. Wala tayong magagawa. Nilagay nyo dyan si Tamba eh. Sinuportahan nyo eh. Taste tayong lahat dito. Parehas tayo. Anyway, babawi tayo mga kabaitan. At sana, pag nanalo si Sara Duterte sa 2028 presidential election, magdideclare ho siya ng revolutionary government para ho mga kabaitan ay malinisan ho natin yung camera. No? Linisan na lahat yan. Tatanggal. Itong mukha na to, tanggalin yan dyan kasi wala lang, baka mangugat yan. Magkakaugat, baka dumami pa yan sila dyan mga kabalitan. Alright, dito tayo nagtatapos mga kabaitan at kita-kits tayo sa susunod pa mga video yung i-upload natin at huwag kalimutan po sa profile ko po dyan sa taas, makikita nyo po yun. Ay, di makita yung daliri ko, ayun lang, ganun na. Alright, yun. Makikita nyo po dyan sa taas, meron yan po yung Facebook natin, paki-follow na lang po ako at meron na ho tayong 16 followers. Yung i-search nyo lang po ang link ay Danagan Balita Reacts. So, automatic lalabas po yan mga kabalitaan. At salamat po sa mga nanonood. At makikita nyo po yung ating subscribers. Makikita nyo, it's nawala na. Ba't nawala yung subscribers ko po dito? Silipin nga muna natin to kung saan na to. Ayun. Saglit lang po ha. Okay. Baba muna natin tong video na to para makita nyo po yung subscribe button ho natin. So, hanapin natin tong natin. Sana ba yun? Ito. Ayun. Biglang, kaya pala bumaba. Ayan po. So, yan po mga kabaitan ha. Tingnan nyo po. Balik ko to. Sana ba yun? Okay. Nawala bigla. Okay. Ayun, yun. Sige, balikan natin yung link ko, subscribe so natin mga kabaitan. Okay. Sige. Biglang nawala eh. Alright. Okay. Anyways, okay na yan. Importante, makikita nyo lang po sa taas, no? Subscribe kayo po, follow kayo sa ating Facebook page mga kabaitan at sana magkita-kits pa rin ho tayo sa pagbabalik natin sa paghahatid po ng mga presko at mga
importanteng mga balita at impormasyon dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update Kabalitaan. Alright! So ako magpapaalam na. Bad salamat sa inyong lahat at comment na ho kayo at kung ano po yung magiging reaction nyo dito sa videong ito. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Peace out!